Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? May mga pagkakataong ang katotohanang hinahanap natin ay hindi ang katotohanang kailangan ng ating puso. Ngayong gabi, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng mga lihim. Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding kalaban ng isang pag-ibig ay hindi ang mga kasinungalingan, kundi ang mga katotohanang pinipili nating paniwalaan. Ang tagumpay ay may sariling amoy. Para kay Attorney Luwalhati Lulu Alcacid, amoy iyon ng mamahaling leather-bound books, bagong print na dokumento, at ang banayad na pabango ng kanyang kliyente na ngayon ay umiiyak sa pasasalamat sa kanyang tabi. Isang malakas na paghampas ng gavel mula sa hukom ang naging musika sa kanyang pandinig. Case dismissed. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luwalhati. Sa loob ng korte, siya ay isang reyna. Bawat salita niya ay batas. Bawat argumento ay isang matulis na espada. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na abogado sa lungsod ng Maharlika. Matalino, hindi natitinag, at laging nananalo. Pagkalabas niya ng korte, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa media. Ngumiti lamang siya. Isang ngangiting nagsasabing, tapos na ang laban at muli. Siya ang nagwagi. Ngunit ang reyna ng korte ay nagiiwan ng kanyang korona sa pintuan ng kanilang mansyon. Sa loob ng tahanan nila ni Dumaculim de Vera, siya ay si Lulu. Isang asawang nagmamahal, isang babaeng natagpuan ang kanyang kapayapaan sa loob ng 10 taon. Happy 10th anniversary, mahal ko. Bati ni Kulem pagsalubong sa kanya, isang halik ang iginawad nito sa kanyang noo. Ang asawa niya ay isang matagumpay na negosyante, isang lalaking matipuno at tahimik, ang perpektong kalma sa kanyang magulong mundo. Ang hapunan nila ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Walang malaking handaan, sila lang dalawa. Sa ilalim ng dim na ilaw ng kanilang dining room, para silang nasa sarili nilang mundo. Nagkwento si Luwalhati tungkol sa tagumpay niya sa korte at nakinig si Kulem na may ngiti sa mga labi, gaya ng dati. May regalo ako sa'yo, sabi ni Kulem. Inaabot ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng locket na ginto. Nang buksan ito ni Luwalhati, nakita niya ang isang maliit na larawan nila noong araw ng kanilang kasal. Sa kabilang panig, may nakaukit na mga salita. Ikaw ang aking pahinga. Naluha si Luwalhati. Salamat, mahal. Ito ang pinakamaganda. Ito ang buhay niya. Perpekto. Maayos. Isang buhay na pinaghirapan niya at iningatan. Isang buhay na inakala niyang hindi na kailanman masisira. Habang nag-aayos sila ng mga pinagkainan, pumasok ang kanilang kasambahay na si Ginhawa o Wawa kung tawagin nila. May dala itong isang plain na brown envelope. Ma'am, sir, may nag-iwan po nito sa gate. Wala pong pangalan kung para kanino o kung kanino galing. Sabi ni Wawa na may bahid ng pagtataka sa boses. Kinuha ito ni Kulem, tinitigan. Baka dokumento lang mula sa opisina, sabi niya. Ipinatong ito sa isang mesa sa sala. Ngunit nakita ni Luwalhati ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa, isang saglit na pag-aalala na agad din nitong tinago. Hindi ito pinansin ni Luwalhati, gabi nila ito. Ngunit nang mag-isa na lamang siya sa kanyang home office para magbasa ng ilang papeles bago matulog, hindi niya maiwasang mapatingin sa sobre. Ang kanyang isip na sinanay na maghanap ng mga detalye ay hindi mapakali. Kinuha niya ito. Magaan, walang anumang marka. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo. Sa loob, may ilang piraso ng litrato. Ang una ay larawan ng kanyang asawa, si Dumaculim, na nakangiti. Isang nangiting pamilyar sa kanya. Ngunit ang kasama nito sa larawan ay hindi siya. Isang babaeng simple ang ganda.
at isang batang babae na tinatayang nasa 4 o 5 taong gulang. Napakunot ang noo niya. Baka kamag-anak na hindi niya kilala. Kinuha niya ang pangalawang litrato. Si Kulem nakaupo sa damuhan at ang batang babae ay Meko ay masayang nakakandong sa kanya. Hawak ang isang ice cream. Ang paraan ng pagtingin ni Kulem sa bata. Iyon ang tingin ng isang ama. Nanlamig ang mga kamay ni Luwalhati. Ang pangatlong litrato, si Kulem ang babae at ang bata magkakasamang naglalakad sa isang parke. Nakaakbay si Kulem sa babae. Mukha silang isang masayang pamilya. Isang perpektong pamilya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila nawalan ng hangin sa silid. Isa-isa niyang tiningnan ang iba pang mga litrato. Sa isang birthday party, sa isang simpleng salo-salo, sa isang maliit na bahay. Lahat ng ito ay sumisigaw ng isang katotohanan na pilit winawaksin ng kanyang isip. Ang 10 taon nilang pagsasama, ang mga pangako, ang lakit na nagsasabing ikaw ang aking pahinga, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Ang reyna ng korte, ang babaeng hindi natitinag, ay nakaupo ngayong mag-isa sa dilim ng kanyang opisina. Ang matibay na pader na binuo niya sa paligid ng kanyang perpektong buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang mga litrato ay nagkalat sa kanyang mesa, mga ebidensyang hindi niya kayang kontrahin. Narinig niya ang mga yabag ni Kulem papalapit sa pinto. "Lulu, hindi ka pa ba matutulog?" Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatitig sa mga litrato. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit ang kanyang isip ay nagliliyab sa galit at sakit. Nang bumukas ang pinto, hindi niya ito nilingon. Nanatili siyang nakaupo, tuwid ang likod, tila isang estatwang nabasag. Ang kanyang mundo ay nawasak na. At ngayon, gagawin niya ang tanging alam niyang gawin kapag siya ay nasasaktan at niloloko. Lalaban siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang isang numero sa kanyang contacts. Ang numero ng pinakamagaling na abogado na alam niya, bukod sa kanyang sarili. Hindi para humingi ng payo, kundi para simulan ang isang digmaan. Pumasok si Dumakulem sa home office. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Lulu, bakit hindi mo sinasagot?" Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang itsura ng asawa. Nakaupo si Luwalhati sa kanyang leather chair na tila isang reyna sa kanyang trono, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk, nakakalat ang mga litrato na parang mga basag na piraso ng kanilang buhay. Ang kanyang ngiti, ang kanyang yakap sa ibang babae, ang kanyang pagmamahal sa ibang bata. Lumapit si Dumakulem at ang bawat hakbang niya ay tila pabigat ng pabigat. Nang makita niya ang mga litrato, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tumingin siya kay Luwalhati. Ang mga mata ay puno ng gulat at sakit. "Lulu, saan mo nakuha ang mga to?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Luwalhati. Sa halip marahan niyang itinuro ang mga litrato gamit ang isang daliri. Bawat salita niya ay tila patalim, malamig, at walang anumang emosyon. Ito ang boses na ginagamit niya sa korte para sirain ang isang testigo. "Sino ang babae, Kulem?" Napalunok si Dumakulem. Nagbaba siya ng tingin. "Lulu, pakinggan mo muna ako." "Sino?" "Ang babae?" Pag-uulit ni Luwalhati. Mas matigas, mas malinaw. Bawat pantig ay isang paghatol. "Hindi mo maiintindihan." Pakiusap ni Dumakulem. Ang boses ay nagmamakaawa. Lumapit siya. Sinubukang hawakan ang kamay ng asawa. Ngunit mabilis itong iniwas ni Luwalhati na para bang siya ay isang apoy na nakakapasong hawakan. "Subukan mo," hamon ni Luwalhati. "Ipaliwanag mo sa akin na parang isa ako sa mga hulurado mo. Kumbinsihin mo ako na ang ebidensyang hawak ko ay isang kasinungalingan." Itinulak niya ang mga litrato sa sahig
at ang mga larawan ng masasayang sandali ay kumalat sa paanan ni Dumakulem. "Ipaliwanag mo sa akin ang pamilyang ito," sigaw ni Luwalhati. Sa wakas, ay nabasag ang kanyang malamig na pagkilos. Ang sakit na kanina pa niya tinitiis ay bumulwak na parang isang bulkan. "Ilang taon na, Kulem? Ilang taon mo nang tinatago sa akin ang pangalawa mong buhay habang ako, parang tanga, na naniniwalang ako lang?" Yumuko si Dumakulem at pinulot ang isang litrato, ang larawan kung saan karga niya si Sinag. Tinitigan niya ito, at sa isang saglit, nakita ni Luwalhati ang matinding kalungkutan sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng isang pader na hindi niya kayang sirain. "Mali ang iniisip mo," sabi ni Dumakulem, ang boses ay pagod. "Walang ibang babae, Lulu. Walang pangalawang pamilya." Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Luwalhati. Isang tawang walang saya, puno ng pait at pagkasuklam. "Walang iba? Talaga ba, Kulem?" Kinuha niya ang isang litrato kung saan nakaakbay si Kulem sa babae. "At ano ito? Isang eksena mula sa isang pelikula? Huwag mo akong gawing tanga. Ang trabaho ko ay suriin ang mga ebidensya, at lahat ng ebidensya ay nagsasabing isa kang manloloko." "Lulu, parang awa mo na," sabi ni Dumakulem. Ang boses ay basag. "Hindi ko kayang ipaliwanag ngayon, pero sana maniwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin." Ang salitang magtiwala ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang pagpipigil ni Luwalhati. "Magtiwala?" Ulit niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Pinagkatiwalaan kita ng 10 taon ng buhay ko, Kulem. Pinagkatiwalaan kita ng puso ko. At ito ang ginawa mo." Tumalikod siya. Hindi na makayanan pang tingnan ang mukha ng lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. "Tapos na tayo," sabi niya. Ang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas ng opisina at dire-diretsyong pumanhik sa kanilang silid. Ang silid na dati ay kanlungan nila. Ngunit ngayon ay parang isang malamig na kulungan. Binuksan niya ang aparador at walang emosyong kinuha ang kanyang mga damit, ang kanyang mga gamit, at inilagay sa isang maleta. Sumunod si Dumakulem. Nakatayo lang siya sa may pintuan, nanonood, walang magawa. Bawat damit na inilalagay ni Luwalhati sa maleta ay parang isang sampal sa kanyang mukha. "Lulu, huwag mong gawin to." Isinara ni Luwalhati ang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila isang huling pagputol sa kanilang ugnayan. Hinarap niya si Dumakulem. Ang mga mata ay tuyo na sa luha, ngunit puno ng determinasyon. "Hindi ako dito aalis, Kulem. Ito rin ang bahay ko. Pero simula ngayong gabi, hindi na natin pagsasaluhan ang iisang kwarto." Nilagpasan niya ito, hila-hila ang kanyang maleta, at pumasok sa guest room sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang mansyon. Isang tunog na nagsasabing may isang pader na naitayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan at mga lihim. Kinabukasan, nagising si Dumakulem sa isang bahay na sobrang tahimik. Wala na ang amoy ng kapeng laging tinimpla ni Luwalhati para sa kanya. Ang guest room ay bukas at walang tao. Nakaayos na ang kama, na para bang walang natulog doon. Nilibot niya ang buong bahay. Wala na si Luwalhati. Bumalik siya sa kanilang dining area. Sa ibabaw ng mesa, sa mismong pwesto, kung saan dapat naroon ang kanyang tasa ng kape, ay may isang puting sobre. Hindi ito ordinaryong sobre. Mayroon itong opisyal na logo ng law firm ni Luwalhati. Nanginginig ang mga kamay ni Dumakulem nang buksan niya ito. Sa loob, isang formal na liham. Hindi ito sulat kamay. Nakaprint. Malamig. Professional. Ito ay isang formal na abiso. Isang notice para sa pagsisimula ng legal proceedings for annulment.
Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang opisina ni Dumaculim de Vera ay ang kanyang kaharian. Mula sa bintanang salamin, sa ika-30 palapag, tanaw niya ang buong lungsod ng Maharlika. Dito, siya ang may kontrol. Bawat desisyon, bawat kontrata, bawat galaw ng kanyang kumpanya ay dumadaan sa kanya. Ngunit sa umagang ito, ang kapangyarihang yon ay parang isang ilusyon. Nakatutok ang kanyang mga mata, hindi sa syudad sa ibaba, kundi sa isang malaking flat-screen TV na nakasabit sa pader ng kanyang opisina. Nakabukas ito sa isang sikat na morning show at ang mukha ng kanyang asawa, si Luwalhati ang nasa screen. Sa ilalim, isang malaking headline na tila sumasaksak sa kanyang puso. Power couple, hiwalay na. Attorney Alcacid, biktima ng panloloko. Ang mga larawan, ang mga litratong sumira sa lahat, ay naka-flash sa screen, bagamat naka-blur ang mukha ni Hiraya at Sinag. Ang mga host ng programa ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon na may halong pagkagulat at pakikisimpatya kay Luwalhati. Isang malaking sampal ito sa reputasyon ni Attorney Alcacid na kilala sa kanyang integridad. Sino nga ba ang hindi masasaktan? 10 taon, mga kaibigan. 10 taon. Pinatay ni Dumaculim ang TV gamit ang remote. Ngunit hindi niya kayang patayin ang ingay sa loob ng kanyang isip. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang bawat sulyap ng simpatya para kay Lulu ay isang paghatol sa kanya. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ito ang kinatatakutan niya. Ang masira ang pangalan ni Luwalhati. Ang babaeng buong buhay niya ay iningatan ng kanyang reputasyon. Ngayon ay nasa gitna ng isang maruming skandalo. Dahil sa kanya, ang sakit ay doble. Sakit dahil sa paghihiwalay nila. At sakit dahil nakikita niyang nasasaktan ang babaeng pinakamamahal niya at wala siyang magawa. Tumunog ang kanyang telepono. Isang kasosyo sa negosyo. Kulem, sabi ng boses sa kabilang linya. Formal at walang paligoy-ligoy. Nakita ko ang balita. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maikling sagot ni Dumaculim. Mabuti kung ganoon. Pagpapatuloy ng kausap. Pero alam mo na, Kulem, ang mga investors, nagtatanong sila. We need to protect the company's image. Sana maayos mo yan sa lalong madaling panahon. Inaayos ko na. Pagsisinungaling ni Dumaculim bago ibaba ang tawag. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa loob ng opisinang yon na tila unti-unting sumisikip. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis ng walang paalam. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng ito. Nagmaneho siya. Hindi pa uwi sa mansyon nilang malamig na ngayon, kundi patungo sa isang lugar na simple at tahimik. Patungo sa Baryo Amihan. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang eskinita, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sapat na malayo para hindi siya mapansin. Mula roon, tanaw niya ang isang maliit na paupahang bahay na may mga halaman sa paso sa harapan. Sa labas ng bakuran, nakita niya si Hiraya na nagsasampay ng damit. Maya-maya, lumabas ang isang maliit na anghel, si Sinag, na may hawak na bola. Masaya itong naglaro sa damuhan. Isang simpleng tanawin, isang payapang buhay. Ito ang buhay na ipinagkait sa kanyang yumaong kapatid na si Dalisay. Ito ang pamilyang ipinangako niyang proprotektahan. Habang pinagmamasdan niya si Sinag na tumatawa, isang pamilyar na kirot ang bumalik sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Ginagawa niya ito para sa kanila, para sa alaala ng kanyang kapatid. Ngunit anong halaga nito kung ang kapalit ay ang pagkasira ng sarili niyang pamilya? Anong halaga ng pagtupad sa isang pangako kung sinisira naman nito ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay? Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message
mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Akala mo ba matatakasan mo ako? Nakikita ko sa balita. May problema ka raw sa asawa mo. Baka gusto mong tulungan kitang palalain pa yan. Nanigas si Dumakulim. Kilala niya kung kanino galing ang mensahe. Si Silakbo, ang demonyong patuloy na gumugulo sa kanilang buhay. Biglang bumalik ang lahat ng takot. Ang eskandalo ay hindi lang tsismis. Ito ay isang armas na maaaring gamitin ni Silakbo laban sa kanila. Laban kay Lulu. Mabilis niyang sinubukang tawagan si Luwalhati. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang balaan. Kailangan niyang subukang ipaliwanag muli. Kahit pa ipagtabuyan siya. Ngunit ang tawag ay hindi pumasok. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Binlock siya ni Lulu. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa personal assistant ni Luwalhati. Ang subject, urgent, regarding all future communications. Nanginginig ang mga daliri ni Dumakulim habang binubuksan ito. Ang laman ng email ay maikli, formal at brutal. Mr. De Vera, per instruction from Attorney Luwalhati Alcacid, please be informed that all future communications regarding your personal and legal matters must be coursed through her legal counsel. Any direct contact will be deemed as a form of harassment. Thank you for your understanding. Nabitiwan ni Dumakulim ang kanyang telepono. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa kalungkutan. Hindi na siya ang asawa nito. Siya na ngayon ang kalaban sa isang kaso. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na lang basta pader ng katahimikan. Isa na itong pader na gawa sa batas, mga abogado, at mga formal na abiso. Siya ay tuluyan ng naputulan ng koneksyon. Mag-isa na lamang siya. Sa loob ng conference room ng kanyang law firm, si Attorney Luwalhati Alcacid ay bumalik sa kanyang trono. Dito, ang sakit at pait ay naisasantabi, napapalitan ng malamig at kalkuladong estratehiya. Sa harap niya ay ang kanyang legal team, ang pinakamagagaling na abogadong binuo niya. Lahat ay nakikinig ng mabuti sa bawat salita niya. Ang layunin natin ay simple. Panimula ni Luwalhati, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Kailangan nating patunayan ang psychological incapacity at adultery. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para makuha ang annulment sa pinakamabilis na paraan nang may pinakamaliit na pinsala sa aking reputasyon. Sa screen sa likod niya, nakaproject ang mga litrato, ang parehong mga litratong sumira sa kanyang mundo. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ang mga ito hindi bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang abogadong naghahanap ng butas. Nagsimula na ang private investigator natin, sabi ng isa sa kanyang mga junior associate. Mayroon na tayong pangalan at posibleng address ng babae. Good, sagot ni Luwalhati. I want a full background check. Financial records, social connections, lahat. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng ito at kung paano niya sinira ang pamilya ko. Nagpatuloy ang pulong. Naglatag sila ng mga plano, mga posibleng argumento, at mga susunod na hakbang. Sa panlabas, si Luwalhati ay ang perpektong general na naghahanda para sa isang digmaan. Ngunit sa loob-loob niya, may isang tinig na hindi mapatahimik. Ang bawat tingin niya sa mga litrato ay isang tanong. Paano? Bakit? Pagkatapos ng pulong, imbes na umuwi, natagpuan ni Luwalhati ang sarili sa loob ng kanyang kotse. Hawak ang isang pirasong papel na may nakasulat na address. Baryo Amihan. Isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang parte sa kanya ang nagsasabing, iwan na lang ito sa mga professional. Ngunit ang mas malaking parte, ang parte ng asawang naghahanap ng kasagutan, ay hindi mapakali. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Nagsuot siya ng malaking sunglasses at isang simpleng scarf. Nagmaneho siya patungo sa lugar na yon. Ang kanyang luxury sedan ay tila isang dayuhan sa makikitid na kalye ng Baryo Amihan.
Ang mansyon niya ay mundo ang layo, mula sa mga simpleng bahay na nakahilera roon. Ipinark niya ang kotse sa isang lugar na hindi masyadong kapansin-pansin at nagmasid. Ito na nga ang bahay. Maliit, simple, may mga halamang nakasabit sa bintana. Maya-maya, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Ang sasakyan ni Dumakulem. Bumaba ito, hindi suot ang kanyang mamahaling business suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. May dala itong isang brown envelope. Lumabas ang babae mula sa bahay para salubungin siya. Si Hiraya. Pinanood sila ni Luwalhati. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Hinanda niya ang sarili para sa isang eksenang magpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Isang yakap, isang halik, isang matamis ng ngitian. Ngunit wala sa mga yon ang nangyari. Inabot ni Dumakulem ang sobre. Kinuha ito ni Hiraya nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Ang kanilang pag-uusap ay maikli at tila formal, walang lambing, walang paglalapit ng katawan. Sa halip, nakita ni Luwalhati ang tensyon sa mga balikat ni Kulem at ang takot sa mga mata ni Hiraya, kahit mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod na si Kulem at mabilis na umalis. Hindi ito tugma. Ang eksenang nasaksihan niya ay hindi eksena ng dalawang taong nagmamahalan at may lihim na relasyon. Ito ay parang isang transaksyon na puno ng pag-aalala. Nang makaalis si Kulem, lumabas ang batang si Sinag mula sa bahay. Ngumiti si Hiraya sa anak, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Umupo ang bata sa isang maliit na upuan sa hardin at nagsimulang maglaro, mag-isa. Tahimik. Ito ang bata sa litrato, ngunit tila ibang bata ang nasa harapan niya. Sa mga litrato, ang mga mata nito ay nagniningning sa saya. Ngayon, ang mga matang iyon ay may bakas ng kalungkutan, isang lungkot na hindi nararapat sa isang musmos. Hindi ito ang masayang pamilyang ipininta ng mga litrato. Hindi ito ang larawan ng isang lalaking nagtatago ng isang masaganang pangalawang buhay. Ang nakikita niya ay isang eksenang puno ng tensyon, pag-iingat, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Para sa isang abogadong sanay tumingin sa ebidensya, nagsimulang magkaroon ng lamat ang kaso sa kanyang isipan. Ang mga litrato ay nagsasabi ng isang kwento, ngunit ang realidad na nasasaksihan niya ay nagsasabi ng iba. Umalis si Luwalhati sa lugar na yon na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ang galit sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong pagtataka. Ang malinaw na linya sa pagitan ng tama at mali, ng biktima at ng salarin ay biglang lumabo. Habang nagmamaneho siya pabalik sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay ligalig. Pilit niyang pinagtatagpi-tagpi ang mga piraso. Ang pagiging formal ni Kulem, ang takot sa mukha ni Hiraya, ang kalungkutan sa mga mata ni Sinag. Hindi ito kwento ng pagtataksil, ito ay kwento ng, Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa kanyang private investigator. Huminga siya ng malalim. Bago sagutin, ibinalik ang kanyang professional na boses. Attorney Alcacid speaking. Ma'am, good afternoon. May update na po ako sa background check. Sabi ng boses sa kabilang linya. Go on? Sagot ni Luwalhati. Ang mga mata ay nakatutok sa daan. Nakuha na po namin ang mga public records. Ang buong pangalan ng babae ay Hiraya Manawari. At may isa pa pong mahalagang detalye, ma'am. Siya po ay isang byuda. Napakunot ang noo ni Luwalhati. Isang byuda. Mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon sa kanyang isip. Hindi lang siya niloko ni Dumakulem, kundi nagsamantala pa ito sa isang babaeng nagluluksa. May pangalan ba ng yumaong asawa? Tanong ni Luwalhati. Ang boses ay mas naging malamig. Kailangan niya ng lahat ng detalye. Bawat pangalan ay maaaring maging isang armas sa korte. Opo, ma'am. Sagot ng investigador.
Medyo kakaiba nga po ang nalaman namin. Ang pangalan po ng yumaong asawa niya ay huminto sandali ang investigador na tila binabasa ang isang dokumento. Ang pangalan niya ay Dalisay de Vera. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Napakapit ng mahigpit si luwalhati sa manibela at bigla niyang itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang malakas na busina mula sa sasakyan sa likod niya ay hindi man lang niya narinig. Dalisay de Vera. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Dalisay. Ang nakababatang kapatid ni Dumakulo. Ang kapatid na namatay sa isang tragic car accident, 5 taon na ang nakalipas. Ang kapatid na labis na dinamdam ni Kulem. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isip, ngunit ang nabuong larawan ay isang bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Ang babae sa litrato, hindi ito Querida. Siya ang kanyang hipag, ang bata sa litrato. Hindi ito anak sa labas. Siya ang kanyang pamangkin. Napatitig si luwalhati sa kawalan. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang buong kasong binuo niya sa kanyang isip, ang kaso ng pagtataksil, ay gumuho sa isang pangalan. Ngunit napalitan ito ng isang mas malaki at mas nakakatakot na tanong. Kung ito ang katotohanan, bakit kinailangan itong ilihim ni Dumakulem? Bakit niya hinayaang isipin ni luwalhati ang pinakamasamang bagay? Anong madilim na sekreto ang tinatago sa likod ng apelyidong De Vera? Ang gabi ay may dalang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ngunit hindi ito ang dahilan ng panginginig ng mga kamay ni Dumakulem habang hawak ang manibela. Nakaparada siya sa pinakamadilim na sulok ng isang multi-level parking building. Isang lugar na walang kaluluwa, perpekto para sa mga transaksyong hindi dapat makita ng araw. Ito ang lugar na pinili ni Silakbo Montefalco. Ilang minuto pa, isang itim na van ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at bumaba si Silakbo. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay isang ahas na nag-aanyong tao. Ang kanyang bawat galaw ay may dalang panganib. Dumating ka rin, De Vera. Bati ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Akala ko natakot ka na sa sarili mong anino. O baka naman abala ka sa pag-aayos ng gulo sa pamilya mo. Napanood kita sa TV. Sikat ka na. Hindi umimik si Dumakulem. Itinikom niya ang kanyang mga kamao. Ano kung kailangan mo, Silakbo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Ang kailangan ko? Tumawa si Silakbo. Ang kailangan ko ay ang perang ipinangako mo. Lumalaki na ang interes, Kulem, at nauubos na ang pasensya ko. Ang pagbanggit sa utang ay nagbalik kay Dumakulem sa isang gabing hindi niya malilimutan. Isang gabing nagbago sa lahat. 5 taon na ang nakalipas. Naabutan niya ang kanyang kapatid na si Dalisay sa kanilang lumang bahay. Nakaupo sa dilim, ang mukha ay nakasubsob sa mga palad nito. Si Dalisay ang bunso, ang laging masayahin at puno ng pangarap, ay basag na basag. Kuya, bulong ni Dalisay, ang boses ay nanginginig. Nagkamali ako. Malaki. Umupo si Dumakulem sa tabi nito. Ano yung nangyari sa negosyong sinimulan ninyo? Nalugi kami, kuya. Lahat nawala. Umamin si Dalisay. Umiiyak na parang bata. Para makabawi, nanghiram ako ng pera. Mabilis ang pera. Kay Silakbo Montefalco. Nanigas si Dumakulem sa narinig. Ang pangalan ni Silakbo ay kilala sa ilalim ng mundo ng negosyo. Isang pating na naniningil ng dugo. Pinangakuan niya kami, kuya, pero niloko niya kami. Ngayon, hinahabol niya ako sa perang hindi ko na kayang bayaran. Niyakap ni Dumakulem ang kapatid. Ako ang bahala. Pangako niya. Aayusin natin to. Huwag mong idamay ang pamilya ko dito, sabi ni Dumakulem. Pilit na bumabalik sa kasalukuyan. Ako ang may utang sa'yo, hindi sila. Talaga ba? Sagot ni Silakbo. Lumapit ito
at sumilip sa bintana ng kotse ni Kulem. Ang kapatid mo ang nagsimula nito at ngayong wala na siya, sa'yo ko sisingilin ang lahat, pati ang kaluluwa niya. Ang mga salitang yon ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Dumakulem. Ang alaala ng huling beses niyang nakita ang kapatid ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Nasa ospital siya. Nakahiga si Dalisay sa isang kama, ang katawan ay puno ng sugat at pasa mula sa isang car accident. Ang mga doktor ay nagsabing wala ng pag-asa. Hinawakan ni Kulem ang kamay ng kapatid, malamig na ito at halos wala ng buhay. Dahan-dahang iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. "Kuya," hirap niyang sabi. "Si Hiraya, ang anak namin. Huwag mo silang pababayaan." "Hinding-hindi," umiiyak na pangako ni Dumakulem. "Ako ang bahala sa kanila, Dalisay. Pangako." Hindi iyon aksidente, kuya." Iyon ang mga huling salitang lumabas sa bibig ni Dalisay bago ito tuluyang nawalan ng malay. "Magbabayad ako," sabi ni Dumakulem kay Silakbo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at lungkot. "Bigyan mo lang ako ng panahon." "Tapos na ang panahon mo, De Vera," sabi ni Silakbo, bago tumalikod at bumalik sa kanyang van. "Asahan mo ako." Naiwan si Dumakulem na mag-isa sa dilim. Ang bigat ng kanyang mga pangako at ang multo ng nakaraan ay pasan-pasan niya. Habang papaalis siya sa lugar na yon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Hiraya. "Kulem!" sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. "May tao sa labas ng bahay. Kanina pa nakatingin dito. Isang lalaking nakasakay sa itim na van. Natatakot ako." "Natatakot si Sinag." Nanlamig ang buong katawan ni Dumakulem. "Pumasok kayo sa loob. Ilock ninyo ang lahat ng pinto. Huwag kayong lalabas. Papunta na ako dyan." Mabilis niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang boses para hindi maramdaman ni Hiraya ang sarili niyang takot. Pagkababa niya ng telepono, isa na namang mensahe ang pumasok. Galing sa numerong hindi niya kilala. Galing kay Silakbo. Isang litrato. Ang litrato ni Luwalhati, papalabas ng kanyang law firm, abala sa kanyang telepono, walang kamalay-malay na may kumukuha ng kanyang larawan mula sa malayo. Sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Maganda rin pala ang asawa mo. Gusto mo bang magkaroon din siya ng aksidente na katulad ng sa kapatid mo?" Hating gabi nang ngunit ang mga ilaw sa opisina ni Luwalhati ay nananatiling nakasindi. Ang syudad sa labas ay payapa nang natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay nasa gitna ng isang maingay na digmaan. Ang pangalang Dalisay de Vera ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Isang susi na hindi niya alam kung anong pinto ang bubuksan. Tumayo siya mula sa kanyang kotse at pumasok sa kanyang law firm na parang isang multo. Hindi niya kayang umuwi. Hindi niya kayang harapin ang katahimikan ng mansyon o ang guest room na nagsisilbing paalala ng kanyang nasirang tiwala. Dito sa kanyang opisina, sa gitna ng mga batas at kaso, dito siya may kontrol. O iyon ang akala niya. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang malamig na liwanag mula sa screen ay ang tanging ilaw sa madilim na silid. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa mabilis na pag-type ng mga legal brief, ay nanginginig habang nag-log-in siya sa National Civil Registry Database, isang access na para lamang sa mga abogadong may mataas na clearance. Una niyang hinanap ang pangalan, Dalisay de Vera. Lumabas ang isang resulta, isang death certificate. Naroon ang lahat ng detalye, edad, petsa ng kamatayan, cause of death, vehicular accident. Ang puso ni Luwalhati ay kumirot. Naalala niya ang itsura ni Dumakulem noong araw na yon, kung paano ito nawasak. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at tinipa ang pangalan ng bata. Sinag. Dahil menor de edad ito, limitado ang impormasyon, ngunit may isang dokumentong lumabas na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kopya ng birth certificate.
Binuksan niya ang file. Ang mga salita ay tila lumulutang sa screen. Bawat isa ay isang dagok sa kanyang dibdib. Pangalan, Sinag Manawari de Vera. Pangalan ng ina, Hiraya Manawari. Pangalan ng ama, Dalisay de Vera. Paulit-ulit niyang binasa ang mga pangalan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang 4 na sulok ng kanyang opisina ay biglang umikot. Ang babae, ang bata, ang asawa niya, ang yumaong kapatid. Lahat ay konektado sa isang paraan na hindi niya kailanman inakala. Ang buong pundasyon ng kanyang galit, ang buong kasong binuo niya laban kay Dumakulem ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito kwento ng panloloko. Ito ay kwento ng pamilya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang bawat salitang binitawan ni Kulem noong gabing iyon. Ang kanyang mga mata na nagmamakaawa. Mali ang iniisip mo, Lulu. Hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang dati ay tunog kasinungalingan sa kanyang pandinig. Ngayon ay umalingaw-ngaw na parang isang desperadong pakiusap. Pinagkatiwalaan niya ang ebidensya ng kanyang mga mata. Ngunit binaliwala niya ang 10 taon ng pagmamahal na dapat sana ay naging ebidensya ng kanyang puso. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Sinundan ito ng isa pa. Doon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang opisina, ang reyna ng korte, ang abogadong hindi natitinag, ay napahagulgol na parang isang batang nawawala. Ang bigat ng kanyang pagkakamali, ng kanyang mabilis na paghatol, ay dumagan sa kanya. Hindi niya sinira ang kanyang kaso. Sinira niya ang lalaking minamahal niya. Hindi niya namalayan ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Ginhawa, ang kanilang matandang kasambahay, may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Nakita nito ang kalagayan ni Luwalhati. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda. Dahan-dahan lamang nitong inilapag ang tasa sa mesa at marahang hinaplos ang likod ng kanyang amo. "Ma'am," mahinang sabi ni Wawa. Tumingala si Luwalhati, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Nagkamali ako, Wawa," sabi niya, ang boses ay basag. "Sobrang laki ng pagkakamali ko." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ginhawa. "Ang pagkakamali, ma'am, na itatama. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin ninyo ngayon na alam nyo na ang totoo." "Pero hindi ko pa alam ang lahat," sabi ni Luwalhati. "Kung pamilya niya sila, bakit niya itinago? Bakit niya hinayaang isipin ko ang pinakamasama?" Ang tanong ay naiwang nakabitin sa hangin. Hinawakan ni Ginhawa ang kamay ni Luwalhati. "Ma'am, minsan po ang puso mas marunong pa sa ebidensya." Nang makaalis si Wawa, tinitigan ni Luwalhati ang kanyang computer screen. Ang pagkalito ay humalili sa kanyang pagsisisi. Ang kanyang isip abogado ay muling nabuhay. May kulang pa. May isang malaking piraso ng puzzle na nawawala. Kung hindi ito tungkol sa pagtataksil, tungkol saan ito? Sa pera? Sa isang panganib? Muli niyang ginalaw ang kanyang mga daliri, ngunit ngayon, iba na ang kanyang hinahanap. Tinipa niya ang mga salita. Dalisay de Vera, Business Pariendan Partners. Ilang sandali. Isang luma at halos nakalimutan ng artikulo mula sa isang business gazette ang lumabas. Isang maliit na balita tungkol sa pagkalugi ng isang startup na kumpanya 5 taon na ang nakalipas. Binasa niya ang mga detalye, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang mga pangalan ng mga orihinal na kasosyo na nakalista sa ilalim ng artikulo. Founding Partners, Dalisay de Vera, Dumakulem de Vera, and napatigil sa pagbasa si Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa huling pangalan. Isang pangalang hindi pamilyar, ngunit may bigat at tila nagbabanta. Si Lakbo Montefalco. Kinabukasan, ang Luwalhati Alcacid na pumasok sa kapihan pahinga ay ibang-iba sa abogadong nagdeklara ng digmaan ilang araw lang ang nakalipas.
Wala na ang malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng bigat ng pagsisisi at isang kaba na hindi niya karaniwang nararamdaman. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok ng coffee shop, isang lugar na pribado at malayo sa tingin ng mga tao. Nag-text siya ng isang simpleng mensahe kay Dumakulem, hindi mula sa kanyang assistant, kundi mula sa kanyang personal na numero na muli niyang in-unblock. Magkita tayo. Dito sa pahinga, kailangan nating mag-usap. Hindi niya alam kung darating ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, ng pader na itinayo niya sa pagitan nila, may karapatan itong hindi siya pansinin. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, isang pamilyar na anino ang tumigil sa harap ng kanyang mesa. Dumating si Dumakulem. Ang kanyang mukha ay pagod. May mga namumuong eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit naroon pa rin ang parehong lalaking minahal niya. Tumingin ito sa kanya, hindi na may pakiusap, kundi may pagtataka at kaunting pag-iingat. Lulu, sabi lang nito, ang pangalan niya ay tila banyaga sa bibig nito ngayon. Maupo ka, Kulem, sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Umupo si Dumakulem, nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila na sumisimbolo sa agwat na nilikha ng kanilang mga problema. Ang katahimikan ay mabigat. Dati, ang katahimikan nila ay komportable. Ngayon, ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Luwalhati ang unang bumasag dito. Inilapag niya sa mesa ang isang nakaprint na kopya ng lumang artikulo. Marahan niya itong itinulak palapit kay Dumakulem. Kwentuhan mo ako tungkol sa lalaking ito, Kulem. Tumingin si Dumakulem sa papel. Nakita niya ang pangalan ni Silakbo Montefalco. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagod, naging alerto ito. Nag-angat siya ng tingin kay Luwalhati. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Hindi na yan ang mahalaga, sagot ni Luwalhati. Ang mahalaga, Kulem, ay ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Utang mo sa akin yan. Napabuntong hininga si Dumakulem, isang hiningang tila naglalaman ng 5 taon ng pagtitiis. Tumingin siya sa labas ng bintana na parang inaalala ang isang nakaraang ayaw na niyang balikan. Nagsimula kaming 3. Panimula niya, ang boses ay mababa. Ako, si Dalisay, at si Silakbo. Isang maliit na negosyo. Puno kami ng pangarap noon. Pero si Silakbo, may iba siyang agenda. Pagpapatuloy niya. Gusto niyang gumamit ng mga ilegal na paraan para mapabilis ang paglago ng kumpanya. Hindi kami pumayag ni Dalisay. Naghiwalay kami ng landas. Pero sa proseso, nalugi ang kumpanya at nagkaroon kami ng malaking utang sa kanya. Isang utang na ginamit niya para kontrolin kami. Habang nagsasalita si Kulem, unti-unting nabubuo sa isip ni Luwalhati ang larawan. Ito ay hindi lang tungkol sa simpleng utang. Ito ay tungkol sa kasakiman at pagtataksil sa negosyo. Ang utang na yon, iyon ang dahilan ng lahat, sabi ni Kulem. Nang mamatay si Dalisay, sa akin niya ipinasa ang lahat ng responsibilidad, ang pagbabayad at ang pangangalaga, kinahiraya at sinag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Luwalhati. Ang sakit at pagkadismaya ay muling bumabalik. Bakit kailangan mong sarilinin ang lahat ng ito? Akala ko ba magkasama tayo dito? Isang team. Tumingin si Dumakulem sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Luwalhati ang takot sa loob nito. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili. Dahil si Silakbo ay hindi ordinaryong tao, Lulu. Sabi niya, mapanganib siya. Ayokong madamay ka. Ayokong madamay ang pangalan mo. Akala ko, kaya kong ayusin ito ng mag-isa. Akala ko, mapoprotektahan kita kung hindi mo alam. Ang kanyang mga salita ay isang sampal ng katotohanan. Ginawa niya ang lahat para protektahan ito. Ngunit ang kanyang proteksyon
ay naging isang kulungan ng mga lihim na sumira sa kanila. Proteksyon, umiling si luwalhati. Kulem, ang ginawa mo ay pag-iwan sa akin sa dilim. Hinayaan mo akong mag-isip ng pinakamasama. Hinayaan mo akong saktan ka. Bago pa man makasagot si Dumakulem, may napansin si luwalhati sa gilid ng kanyang paningin. Isang lalaki sa kabilang mesa, nakasuot ng baseball cap na bahagyang nakaharap sa kanila. Hawak nito ang isang telepono, itinutok sa kanilang direksyon na tila may kinukuhanan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lalaki ay tila nagulat. Mabilis nitong ibinaba ang telepono, nag-iwan ng pera sa mesa, at nagmamadaling umalis. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa puso ni luwalhati. Ang kaba ng isang taong alam na siya ay inoobserbahan. Sinusundan tayo, bulong niya kay Dumakulem. Tumingin si Dumakulem sa direksyon ng papalayong lalaki at ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na realisasyon. Ang panganib na pilit niyang inilalayo kay luwalhati ay narito na. At ngayon, pareho na silang nasa gitna nito. Ang pag-uusap nila ni luwalhati sa coffee shop ay nag-iwan kay Dumakulem ng isang kakaibang pakiramdam, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang pag-asang yon ay may kasamang takot. Ngayong alam na ni luwalhati ang tungkol kay Silakbo, mas lalo itong naging delikado para sa kanya. Ang lalaking sumusunod sa kanila ay isang malinaw na mensahe. Alam ni Silakbo na nag-uusap na sila. At hindi nito yon gusto. Habang nagmamaneho siya palayo, ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang tapusin na ito. Hindi niya nahahayaang madamay pa si luwalhati. Ngunit paano? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit sinagot niya pa rin ito. Hello? De Vera. Ang boses ni Silakbo, malamig at puno ng pagbabanta. Nabalitaan ko, nakikipag-date ka raw ulit sa asawa mo. Sabi ni Silakbo na may halong pang-aasar. Mukhang hindi naging epektibo ang mga litrato ko. Kailangan ko na yatang gumawa ng mas malinaw na mensahe. Huwag mong gagalawin si luwalhati, mariing sabi ni Dumakulem. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa manibela. Bakit hindi? Tumawa si Silakbo sa kabilang linya. Pero sige, dahil mabait ako ngayon, pagbibigyan kita. Hindi siya. Pero paano naman ang pamilya ng kapatid mo? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Dumakulem. Silakbo, huwag. Masyado ka nang matagal magbayad, Kulem. Oras na para ipaalala ko sa'yo kung ano ang nakataya. Sabi ni Silakbo bago ibaba ang tawag. Walang pag-aalinlangan. Ibinkulem ang manibela at pinaharurot ang sasakyan patungo sa Baryo Amihan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang torture. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Hiraya na takot at ang mga mata ni Sinag na puno ng luha. Pagdating niya sa maliit na eskinita, nakita niya agad ang itim na van. Nakaparada ito mismo sa tapat ng bahay ni Hiraya, isang madilim na anino ng panganib sa isang tahimik na hapon. Bumaba si Dumakulem ng sasakyan at tumakbo. Pagbukas niya ng gate, ang eksenang tumambad sa kanya ay ang kanyang pinakamasamang panaginip. Naroon si Silakbo, nakatayo sa kanilang maliit na sala. Si Hiraya ay nasa isang sulok, yakap-yakap si Sinag na umiiyak ng tahimik. Ang takot sa mukha ni Hiraya ay hindi maipinta. Silakbo, sigaw ni Dumakulem. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngumiti si Silakbo. Ayan ka na pala, bayani, sabi nito. Sinasabi ko lang sa mag-ina mo kung gaano ka karesponsableng tagapag-alaga. Hinahayaan mo silang manirahan sa ganitong klaseng lugar habang ikaw at ang asawa mo ay nagpapakasarap sa inyong mansyon. Umalis ka na, sabi ni Dumakulem, dahan-dahang lumalapit
Inilalagay ang sarili sa pagitan ni Silakbo at ng mag-ina. Alis lang ako kapag nakuha ko na ang gusto ko. Sagot ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Sinag. Alam mo, Kulem, malaki na ang utang mo. Baka itong bata na lang ang ipambayad mo sa akin. Mukhang malaki ang halaga nito sa black market. Ang pagbabantang iyon ang sumira sa kung anumang natitirang kontrol ni Dumakulem. Ang galit na matagal na niyang kinimkim. Ang galit para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang galit para sa paninira sa kanyang pamilya ay sumabog. Sumugod siya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Tumama sa panga ni Silakbo. Ngunit si Silakbo ay handa. Gumanti ito ng isang siko sa tiyan ni Dumakulem na nagpatalsik sa kanya paatras. Nagsimula ang isang marahas na away sa loob ng maliit na sala. Nababasag ang mga gamit. Ang mga sigaw ni Hiraya at ang iyak ni Sinag ay ang tanging maririnig. Mas malaki at mas malakas si Dumakulem. Ngunit mas sanay sa maduming laban si Silakbo. Sa gitna ng kanilang paglalaban, dinampot ni Silakbo ang isang florera mula sa isang maliit na mesa at malakas itong ipinalo sa gilid ng ulo ni Dumakulem. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Kulem. Nabuwal siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. May mainit na likidong dumaloy sa kanyang sentido. Dugo. Ito pa lang ang simula. De vera. Dinig niyang sabi ni Silakbo. Bago ito tumalikod at mabilis na lumabas ng bahay. Ang tunog ng humaharurot na van, ang huling narinig niya bago siya tuluyang manghina. Naramdaman niya ang paglapit ni Hiraya. Kulem! Kulem! Gising! Sigaw nito. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sinag! Ayos lang ba siya? Hirap niyang tanong. Oo, ayos lang kami. Sagot ni Hiraya, umiiyak. Kailangan nating tumawag ng tulong. Narinig nila ang sirena ng pulis sa di kalayuan. Isang kapitbahay siguro ang tumawag. Huwag! Pigil ni Kulem. Huwag pulis. Gulo lang ang idudulot niyan. Sino kung ganoon? Sino ang tatawagan natin? Tanong ni Hiraya. Hindi alam ang gagawin. May isang pangalan na pumasok sa isip ni Dumakulem. Ang tanging taong alam niyang kayang intindihin ang gulo na ito. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa kabila ng lahat. Si Lulu. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang nanginginig na kamay. Kinuha ang telepono at nagdial. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang sumagot. Propesyonal at kalmado. Ngunit ang kalmadong yon ay nabasag ng marinig ni Luwalhati ang mga salita ni Hiraya na sinasabi sa gitna ng mga hikbi. Tulungan mo kami. Si Kulem. Duguan siya. Ang mga salitang si Kulem, duguan siya, ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na mundo ni Luwalhati. Sa isang iglap, nawala ang abogada. Ang natira ay isang asawang natataranta, isang babaeng ang tanging iniisip ay ang kaligtasan ng lalaking mahal niya. Hindi niya na matandaan kung paano niya naitakbo ang kanyang sasakyan mula sa opisina patungo sa address ng ospital na ibinigay ni Hiraya. Ang tanging alam niya ay sumisigaw ang kanyang puso sa takot. Bawat minuto ay parang isang walang hanggan. Ang mga alaala ng masaya nilang pagsasama ay nag-flash sa kanyang isipan, kasabay ng pagsisisi sa mga araw na sinayang niya sa galit at pagdududa. Pagdating niya sa emergency room, ang amoy ng antiseptiko at ang mga tunog ng paghihirap ay sumalubong sa kanya. Nakita niya kaagad si Hiraya sa isang sulok, yakap-yakap si Sinag na natutulog sa kanyang kandungan. Ang mukha ay may mga bakas pa ng luha. Lumapit si Luwalhati. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Ngunit sa kanilang mga tingin, nagkaunawaan sila. Wala nang puwang para sa hiya o awkwardness. Ang naroon lang ay ang parehong pag-aalala
para sa iisang lalaki. Kumusta siya? Tanong ni luwalhati. Ang boses ay nanginginig. Nasa loob pa. Ginagamot ng doktor. Sagot ni Hiraya. Sabi nila, hindi naman daw malala ang sugat sa ulo, pero kailangan siyang obserbahan. Tumango si luwalhati na paupo sa upuang katabi ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng malapitan ng babaeng inakala niyang kaagaw niya. Nakita niya ang pagod at takot sa mukha nito. Nakita niya ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Nakita niya ang isang pamilyang biktima ng isang sitwasyong hindi nila ginusto. Salamat sa pagtawag, sabi ni luwalhati. Wala yon, sagot ni Hiraya. Ikaw ang hinanap niya. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni luwalhati. Sa kabila ng lahat, siya pa rin. Siya pa rin ang hinahanap ni Kulem sa oras ng kagipitan. Habang naghihintay sila ng balita mula sa doktor, automatikong napabukas ang TV na nakasabit sa waiting area. Isang breaking news ang bumungad at sa isang iglap, ang personal nilang trahedya ay naging isang pampublikong eskandalo na mas malala pa kaysa sa una. Breaking news! Dumakulem de Vera, CEO ng Vera Corp, iniimbestigahan para sa business fraud at mga illegal na transaksyon. Ang mukha ni Kulem ay nasa screen, kasunod ng mga dokumentong nagpapakita ng mga money trail na kahina-hinala. Isang anonymous source daw ang nagbigay ng mga ebidensya sa media. Napatayo si luwalhati, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito na ang huling alasa ni Silakbo. Hindi lang niya sinaktan si Kulem sa pisikal na paraan. Sinisira rin niya ang buong pagkatao at ang lahat ng pinaghirapan nito. Ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-ring nang walang tigil. Mga tawag mula sa kanyang mga associate, sa mga reporter, sa mga kaibigan. Hindi niya ito pinansin. Maya-maya, lumabas ang doktor. Family of Mr. De Vera? Asawa niya po ako. Mabilis na sagot ni luwalhati. Ayos lang po ba siya? He's stable, sabi ng doktor. Medyo malalim ang sugat pero natahi na namin. Kailangan lang niyang magpahinga. Maari na siyang ilipat sa isang private room. Nakahinga ng maluwag si luwalhati. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lang. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa abogado ni Dumakulem. Sinagot niya ito. Attorney Alcacid, sabi ng boses sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala. Nakita mo na ba ang balita? Mas malala pa riyan. Nag-issue ang korte ng freeze order sa lahat ng assets ni Mr. De Vera, personal at corporate, pending investigation. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni luwalhati, ang kanilang mga bank account, ang kanilang mga ari-arian, ang kumpanya. Lahat ay nawala sa isang iglap. Pumasok siya sa kwarto kung saan inilipat si Dumakulem. Gising na ito, nakatingin sa kisame, ang mukha ay blanko. May benda sa kanyang ulo. Nang makita siya nito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Napanood mo na siguro, sabi ni Kulem. Ang boses ay mahina at pagod. Wala na Lulu, wala na ang lahat. Lumapit si luwalhati. Umupo sa gilid ng kama. Ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagmamahal, ay tila na ipon sa kanyang lalamunan. I'm sorry, Lulu. Pagpapatuloy ni Kulem, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Dinala kita sa impyernong ito. Sinubukan kitang protektahan pero nabigo ako. Nawala na sa akin ang lahat. Tumingin si luwalhati sa lalaking nasa harap niya. Ang kanyang asawa. Ang kanyang matatag na sandigan ngayon ay basag at nawalan ng pag-asa. Nakita niya ang maleta na dinala niya mula sa ospital at sa loob ng side pocket, naroon pa rin ang mga legal na dokumento para sa kanilang annulment. Isang paalala ng kanyang maling desisyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Tumingin si Kulem dito. Inaasahan na siguro
Ang pinakamasakit na pagtatapos. Ngunit sa harap ng kanyang naguguluhang mga mata, dahan-dahang pinunit ni Luwalhati ang sobre. Una sa 2, pagkatapos ay sa 4. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang mga papel na sumisimbolo sa kanilang paghihiwalay. Ibinagsak niya ang mga piraso sa basurahan sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Dumakulem. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na matagal nang hindi nakikita ng lalaki. "Maaaring nawala sa iyo ang lahat, Kulem," sabi niya habang inaabot ang kamay nito at mahigpit na hinahawakan. "Pero hindi mo ako nawala." Ang ginawang pagpunit ni Luwalhati sa mga annulment papers ay higit pa sa isang simbolikong kilos. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pag-iyak. Ito na ang simula ng laban. Tinitigan siya ni Dumakulem. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang pag-asa. "Lulu, anong..." "Tapos na ang kaso ng paghihiwalay natin," sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang final na desisyon. "May bago tayong kasong haharapin." Hinawakan niya ang kamay ng asawa ng mas mahigpit. "At sa kasong ito, Kulem, ako ang abogado mo." Kinabukasan, pagkalabas ni Dumakulem sa ospital, hindi sila umuwi sa kanilang mansyon. Dinala sila ni Luwalhati sa isang maliit at ligtas na apartment na pag-aari ng kanyang law firm. Ang kanilang unang hakbang ay ang siguraduhin ang kaligtasan ni Hiraya at Sinag, na pansamantala munang tumuloy sa bahay ng isang pinagkakatiwalaang kamag-anak ni Ginhawa sa probinsya. Pagkatapos, ang dating conference room kung saan binalak ni Luwalhati ang pagsira kay Dumakulem ay naging kanilang war room para iligtas ito. Ang kanyang legal team, na dati ay naghahanda para sa annulment, ngayon ay buong pusong sumusuporta sa kanya. Ang mga board na dating naglalaman ng mga ebidensya laban kay Kulem ay napalitan ng mga diagram ng mga transaksyon na panisilakbo, mga pangalan ng posibleng biktima at mga legal na estratehiya. Kailangan nating patunayan na ang lahat ng ebidensya laban kay Kulem ay gawa-gawa lamang at itinanim ni Silakbo, sabi ni Luwalhati sa kanyang team. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong talas at awtoridad. "Hindi tayo maglalaro ng depensa. Tayo ang aatake." Ang unang hakbang ay isang matapang at hindi inaasahang kilos. Inutusan ni Luwalhati ang kanyang team na mag-file ng kaso laban kay Silakbo Montefalco. Hindi lang isa, kundi marami. Loan sharking, blackmail, extortion, at libel. "Lulu, sigurado ka ba dito?" tanong ni Dumakulem isang gabi habang pinagmamasdan niya ang asawa na nagtatrabaho hanggang madaling araw. "Masyadong mapanganib. Baka lalo ka lang niyang guluhin." "Iyon mismo ang gusto natin," sagot ni Luwalhati. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong binabasa. "Gusto nating magkamali siya. Gusto nating ilabas siya mula sa mga anino patungo sa liwanag ng korte kung saan ang mga batas ko ang nasusunod, hindi ang sa kanya." Upang palakasin ang kanilang kaso, kailangan nila ng mga testigo. Ang pinakamahalaga sa lahat ay si Hiraya. Isang hapon, pinuntahan ni Luwalhati si Hiraya sa probinsya. Nag-usap sila sa isang maliit na hardin habang si Sinag ay masayang naglalaro sa di kalayuan. Ang kanilang pag-uusap ay walang bahid ng pagiging magkaribal, kundi puno ng paggalang. "Hiraya, alam kong mahirap ang hihilingin ko," panimula ni Luwalhati. "Pero kailangan ka namin. Kailangan naming tumestigo o kalaban kay Silakbo." Nakita ni Luwalhati ang takot na bumalik sa mga mata ni Hiraya. "Pero, paano si Sinag? Paano kung balikan niya kami?" "Hindi ko hahayaang mangyari iyon," pangako ni Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Poprotektahan ko kayo. Poprotektahan ko ang pamilya natin. Pero para magawa ko yon, kailangan kong malaman ang lahat."
Bawat detalye ng utang ni Dalisay, bawat pagbabanta ni Silakbo. Nag-aalangan man, nakita ni Hiraya ang determinasyon sa mukha ni Luwalhati. Sa wakas, tumango ito. Isinalaysay niya ang lahat. Ang mga maling desisyon ng kanyang yumaong asawa, ang walang katapusang paniningil at pagbabanta, ang takot na dinanas niya sa loob ng 5 taon. Habang nakikinig, hindi lang mga legal na anggulo ang nakikita ni Luwalhati. Nakikita niya ang sakit ng isang pamilya at lalo lang tumibay ang kanyang desisyon. Ang huling bahagi ng kanyang plano ay ang pinakadelikado. Alam niyang hindi sapat ang testimonya ni Hiraya. Kailangan nila ng mas malakas na alas. Gamit ang kanyang mga koneksyon, ipinahanap niya ang mga lumang kaso at reklamo na isinampa laban kay Silakbo na hindi kailanman umusad. May isang tao akong kailangang kausapin, sabi niya kay Dumakulim isang araw. Isang malaking tao sa mundo ng politika na may utang na loob sa akin mula sa isang kasong hinawakan ko noon. Ang pag-uusap ay ginanap sa isang pribadong restaurant. Ginamit ni Luwalhati ang lahat ng kanyang galing sa negosasyon, hindi para humingi ng pabor na labag sa batas, kundi para humingi ng proteksyon at tulong para muling buksan ang mga nakalimutang kaso laban kay Silakbo. Ang hinihiling ko lang ay isang patas na laban, sabi niya sa kanyang kausap. Hayaan ninyong umusad ang kaso sa korte nang walang anumang impluwensya mula sa labas. Dahil sa kanyang reputasyon at sa utang na loob, pumayag ang kanyang kausap. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa apartment, naabutan niya si Dumakulim na naghihintay. "Kumusta?" tanong nito. "May laban tayo," sagot ni Luwalhati. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dumakulim. Hinawakan nito ang mukha ni Luwalhati. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. "Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko," bulong niya. "Hindi," umiling si Luwalhati. "Natuto lang akong ipaglaban kung ano ang tunay na mahalaga." Kinabukasan, isang opisyal na subpoena ang ipinadala sa opisina ni Silakbo Montefalco. Inoobliga siyang humarap sa korte, hindi bilang isang anino na nagbabanta, kundi bilang isang akusado. Ang laro ay tuluyan ng nagbago. Ang courtroom ay parang isang arena. Bawat upuan ay puno ng mga reporter, mga usisero, at mga taong sangkot sa kaso. Sa isang panig, naroon si Silakbo Montefalco, nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay kalmado, na tila ba isa lang itong ordinaryong araw sa opisina. Sa kabilang panig, naroon si Dumakulim de Vera at sa tabi niya, ang kanyang abogada, ang kanyang asawa, si Luwalhati Alcacid. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang mga oras ay puno ng mga teknikal na argumento at pagpresinta ng mga dokumento. Ngunit alam ng lahat na ang tunay na laban ay magsisimula sa pagtawag ng mga testigo. The prosecution calls its first witness, Hiraya Manawari. Anunsyo ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nanginginig na tumayo si Hiraya at naglakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Luwalhati na binigyan siya ng isang bahagyang tango, isang senyales ng suporta. Sa simula, ang boses ni Hiraya ay mahina at halos pabulong habang isinasalaysay niya ang tungkol sa utang ng kanyang yumaong asawa. Ngunit sa bawat tanong ni Luwalhati, unti-unti siyang nagkakaroon ng lakas ng loob. "Mrs. Manawari?" tanong ni Luwalhati. "Maaari mo bang ilarawan sa korteng ito ang mga paraan ng paniningil ni Mr. Montefalco?" "Nagpupunta po siya sa bahay ng hindi nagpapaalam," sagot ni Hiraya. Ang boses ay nagsimulang manginig sa alaala. "Nananakot po siya. Sinasabi niya na kukunin niya ang anak ko kung hindi ako makakabayad." Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Tumingin si Luwalhati sa hurado.
Nakikita niya ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Nang matapos si Hiraya, ang abogado naman ni Silakbo ang nagsagawa ng cross-examination. Sinubukan nitong siraan ang kredibilidad ni Hiraya. Pinalabas na isa lamang siyang desperadong byuda na gumagawa ng kwento para makakuha ng simpatya. Ngunit si Hiraya ay nanatiling matatag sa kanyang testimonya. Pagkatapos, dumating ang pinakamahalagang sandali. The prosecution calls its next witness, sabi ni Luwalhati, Mr. Silakbo Montefalco. Nagulat ang lahat, pati na ang abogado ni Silakbo. Hindi karaniwan na tawagin ang akusado bilang testigo ng prosekusyon, ngunit ito ang estratehiya ni Luwalhati. Walang magawa. Umakyat si Silakbo sa witness stand, isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nagsimula si Luwalhati sa mga simpleng tanong tungkol sa kanilang dating negosyo. Kalmado at mayabang na sinagot lahat ni Silakbo ang mga ito. Pagkatapos, dahan-dahang nag-iba ang direksyon ng mga tanong ni Luwalhati. Mr. Montefalco, itinatanggi mo ba na nagpautang ka kay G. Dalisay de Vera? Nagpautang ako. Isang friendly loan, sagot ni Silakbo. Isang friendly loan na may 20% interest kada buwan. Ganti ni Luwalhati. Ipinapakita ang isang dokumento na wala ang nangiti sa mukha ni Silakbo. Business is business. At kasama ba sa business mo ang pagpapadala ng mga anonymous na litrato sa asawa ng taong may utang sa'yo para sirain ang kanilang pamilya? Diretsong tanong ni Luwalhati. Natigilan si Silakbo. I object, sigaw ng kanyang abogado. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit ang tanong ay narinig na ng lahat. Ang lason ay naikalat na. Nagpatuloy si Luwalhati. Sunod-sunod, walang patid. Inilabas niya ang mga bank record, mga text message, bawat piraso ng ebidensyang nag-uugnay kay Silakbo sa mga ilegal na gawain. Mr. Montefalco, pamilyar ka ba sa pangalang Antonio Reyes? Napakunot ang noo ni Silakbo. Hindi. Talaga ba? Sabi ni Luwalhati. Dahil handa siyang tumestigo na siya ay isa rin sa mga biktima mo, na nawala sa kanya ang kanyang bahay at lupa dahil sa iyong friendly loan. Sa hudyat ni Luwalhati, bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang matandang lalaki, si Antonio Reyes, ang sorpresang testigo na natagpuan ni Luwalhati. Ang kumpiyansa sa mukha ni Silakbo ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at galit. Doon, sa harap ng lahat, nawala ang kanyang kontrol. Mga sinungaling. Sigaw niya, napatayo mula sa witness stand. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Walang makakapagpatunay dyan. Mayroon, sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay biglang lumakas at napuno ng awtoridad. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang isang maliit na voice recorder. Salamat sa tulong ng NBI. Nakuha namin ang isang recording ng iyong pakikipag-usap sa isa sa iyong mga tauhan. Isang pag-uusap kung saan ipinag-utos mo ang pananakit kay Dumaculim de Vera at ang pag-frame up sa kanya para sa business fraud. Pinindot niya ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom. Ang boses ni Silakbo, malinaw at hindi maikakaila, habang ibinibigay nito ang kanyang mga maruruming utos. Natapos ang recording, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga. Si Silakbo Montefalco ay namutla. Tapos na ang laro. Tumayo si Luwalhati para sa kanyang panghuling pananalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hurado, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Dumaculim. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pera o sa mga kontrata. Panimula niya. Ito ay tungkol sa isang lalaking sinubukang protektahan ang kanyang pamilya sa paraang alam niya. Nagkamali siya? Oo. Naglihim siya. Ngunit ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. Sa kabilang banda, ang akusado ay isang taong ginamit ang batas, ang pera, at ang takot para sirain ang parehong pamilyang yon. Ngayon, nasa inyong mga kamay ang pagpapasya kung ano ang mas matimbang, ang pagkakamaling nag-ugat sa pagmamahal
o ang kasamaang nag-ugat sa kasakiman? Pagkatapos ng ilang oras ng deliberasyon, bumalik ang hurado, tumayo ang lahat. Ang puso ni Dumakulem ay kumakabog ng napakabilis. Hinawakan ni Luwalhati ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. On the case of the Republic of the Philippines versus Silakbo Montefalco. Ang bawat salita ng hukom ay tila napakabagal. This court finds the defendant guilty on all charges. Isang malakas na paghampas ng gavel ang nagpuno sa silid. Sa gitna ng ingay ng mga taong nagbubulungan at mga kamerang kumukuha ng litrato, hindi gumalaw sina Luwalhati at Dumakulem. Nagkatinginan lang sila. Ang luhang namuo sa mga mata ni Kulem ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, hinila ni Dumakulem si Luwalhati at niyakap ito ng napakahigpit. Ang yakap na yon ay nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng paghingi ng tawad, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at muling nabuo. Ang paghampas ng gavel ng hukom ay hindi lang hudyat ng pagtatapos ng kaso, kundi hudyat din ng pagtatapos ng pinakamadilim na kabanata sa buhay ni Luwalhati at Dumakulem. Ang ingay ng media at ang kaguluhan sa labas ng korte ay tila hindi nila naririnig. Ang mahalaga lang ay ang isa't isa. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, umuwi sila sa kanilang mansyon. Ang bahay na dating naging simbolo ng kanilang malamig na paghihiwalay ay tila naghihintay na muling mapuno ng init. Sa kanilang sala, sa gitna ng katahimikan, walang nagtangkang magsalita. Hindi na kailangan. Ang mga yakap, ang mga hawak ng kamay ay sapat na. Ngunit alam nilang may isang huling pag-uusap na kailangan nilang gawin para tuluyang magsara ang mga sugat. Lulu, panimula ni Dumakulem, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagpapasalamat. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo ang lahat. Umiling si Luwalhati. Isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniligtas natin ang isa't isa, Kulem. Patawarin mo ako, sabi ni Dumakulem. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa mga lihim ko, sa pag-iisip na kaya kong mag-isa, sa sakit na idinulot ko sa'yo. Hinawakan ni Luwalhati ang kanyang mukha. At patawarin mo rin ako, sagot niya. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala. Pinairal ko ang pagiging abogado ko, hindi ang pagiging asawa mo. Doon, sa gitna ng kanilang mga pag-amin, tuluyan ng gumuho ang huling pader na nakapagitan sa kanila. Ang mga sama ng loob ay napalitan ng pag-unawa. Ang sakit ay napalitan ng paghilom. Natutunan nila ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa mga masasayang sandali, kundi tungkol din sa pagharap sa pinakamahihirap na katotohanan ng magkasama. Kinabukasan, nagmaneho sila patungo sa probinsya. May isang pamilya pa silang kailangang buuin. Naabutan nila sina Hiraya at Sinag sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Nang makita sila, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Hiraya. Isang ngiting totoo, walang bahid ng takot. Tumakbo si Sinag, papalapit kay Dumakulem at niyakap ito ng mahigpit. Tito Kulem! Salamat, sabi ni Hiraya kina Luwalhati at Dumakulem. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Salamat sa lahat. Dahil sa inyo, malaya na kami. Pamilya tayo, Hiraya, sagot ni Luwalhati. Naglaro sina Kulem at Sinag sa damuhan. Habang pinagmamasdan sila, umupo si Luwalhati sa tabi ni Hiraya. Ano na ang plano mo na ngayon? Tanong ni Luwalhati. Babalik na siguro kami sa dati naming probinsya, sabi ni Hiraya. Magsisimula ulit. Para kay Sinag. Tumingin si Luwalhati sa bata. Sa tawa ni Sinag, nakikita niya ang anino ni Dalisay. Sa mga mata nito, nakikita niya ang pag-asa. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang parehong
nakakatakot at tama. Nang gabing iyon, bago sila umalis, kinausap ni Nalwalhati at Dumakulim si Hiraya. Hiraya, gusto naming maging parte ng buhay ni Sinag, panimula ni Dumakulim. Hindi lang bilang tito at tita niya, gusto naming ibigay sa kanya ang pamilyang nararapat sa kanya. Tumingin si Luwalhati kay Hiraya. Ang kanyang puso ay puno ng sinseridad. Kung papayag ka, gusto naming legal na ampunin si Sinag. Gusto naming palakihin siya bilang anak namin. Natigilan si Hiraya. Ang alok ay hindi niya inaasahan. Hindi ka namin ilalayo sa kanya. Mabilis na dagdag ni Luwalhati. Mananatili kang ina niya. Palagi. Gusto lang naming bigyan siya ng isang buong pamilya. Isang tahanan na ligtas at puno ng pagmamahal. Isang bagay na alam naming parehong gugustuhin ni Dalisay. Naluha si Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Alam niyang ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanyang anak. Isang kinabukasang hindi na babalutin ng takot. Tumango siya. Lumapit si Luwalhati kay Sinag na naglalaro ng kanyang mga manika. Umupo siya sa sahig, kapantay ng bata. "Sinag!" mahinahon niyang sabi. "Gusto mo bang maging anak namin ni Tito Kulem?" Tumingin si Sinag mula kay Luwalhati, patungo kay Dumakulim at pabalik sa kanyang ina na nakangiti. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa mukha ng bata. "Opo," bulong nito. "Pwede po ba kitang tawaging Mommy?" Ang simpleng tanong na yon ang tuluyang nagpabuo sa puso ni Luwalhati. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya akalaing posible. Ilang linggo ang lumipas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa lungsod ng Maharlika. Sa isang parke, isang pamilya ang masayang naglalakad. Si Dumakulim, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Si Luwalhati, hawak ang kamay ng isang batang babae na may hawak na ice cream. Tumigil sila para pagmasdan ang paglubog ng araw. Ipinatong ni Dumakulim ang kanyang ulo sa balikat ni Luwalhati. "Sa wakas," bulong niya, "nahanap na natin ang ating pahinga." Ngumiti si Luwalhati at hinalikan ng noo ni Sinag. Ang kanilang buhay ay hindi naging perpekto. Dumaan ito sa apoy ng pagtataksil, kasinungalingan at panganib. Ngunit mula sa abo ng kanilang nasirang nakaraan, isang bago at mas matatag na pamilya ang nabuo. Isang pamilyang itinayo, hindi sa ilusyon ng pagiging perpekto, kundi sa matibay na pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at isang pag-ibig na pinili na lumaban. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang kwento ni Luwalhati at Dumakulim ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagtitiwala ay hindi nasusukat sa kawalan ng mga problema, kundi sa kakayahang hanapin ang katotohanan at magpatawad kahit sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Ipinapakita nito na ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pag-ibig na handang maghilom, mag-aruga at magsimulang muli. Muli, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Ang inyong mga mungkahi ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!